Good morning po mga kapatid. Good morning po, Sister De Guzman Lin. Good morning, Pastor. Stay safe and God bless you po. God bless po. God bless po sa bawat isa. At today is January 14. Ano po? January 14, 2022. Good morning po sa lahat. Good morning po, Brother Boy Apilado, Militar, Bulalakaw. Good morning po, Gerald Abella. Blessed morning, everyone. To God be the glory for new life, sabi niya. Yan, salamat po sa araw na ito. Sa muli ay tayo po'y magkasama-sama. Sister Mertud, good morning po. At sa lahat ng mga kapatid, sabi niya. Sister Malo Pineda, good morning po. Watching from Angeles, COC. Yan. Good morning po, dyan po sa taga-Angeles. Salamat po sa Panginoon at tayo po'y nagkasama-sama, mga magulang at mga kapatid. Si Nanay Pina, of course, Nanay Pina. Good morning po, Nanay Pina. Diyan po sa, of course, diyan po sa Bethany, ang Church of Christ. Sister Jeanette Pagulong, diyan po sa Hong Kong. And Sister Marian Conopio Arabiso, good morning po sa inyo. Yan. God bless po. At pag-usapan po natin ang chapter 119. Medyo mahaba-habang talata po ito, mga kapatid, ano? Medyo mahaba-habang talata, pero tingnan po natin kung saan tayo matapos ngayon. Hindi po natin kaya tapusin ngayon po ito kasi 176 na talata po ito. Pati itong Psalms 119, no? Yan po yung ating tatalakayin sa umagang ito. Okay? Antay-antay lang po tayo ng ating mga kasama. Mga kapatid, yan, pag-usapan po natin ito na may pamagat, they who honor God's word are blessed. Yan, sila na kinikilala, tumatalima sa salita ng Diyos, sumusunod sa salita ng Diyos, ay sabi nga ay pinagpala. Sila yung mga pinagpala ng mga kapatid. Yan po yung ating pag-uusapan dito po sa Psalms 119. Yan. Sige, start na po tayo mga kapatid. Tayo po muna ay magukol po ng panalangin sa ating sa Diyos na buhay. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan ka sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito sapagkat minsan pa kami po ay ginising mo sa aming mga pagkakahimlay, sa aming pagkakatulog. Lord, salamat sa panibagong buhay, panibagong lakas na gagamitin po namin in the rest of this day. Salamat dahil ikaw po ang pinanggalingan ng aming buhay, pinanggalingan ng aming kalakasan, pinanggalingan ng lahat ng mga bagay at maging sa mga pagpapala na aming tatanggapin, ikaw, isayo po Panginoon ito nagmumula. At sa oras na ito, sa aming pagbubulay-bulay na salita, na ikaw po nawa Panginoon ang mangulo sa amin, and let the Holy Spirit speak through me, and let the Holy Spirit speak through us, Father God, so that we will be able to understand and to comprehend, Father God, na mayon naintindihan po namin ang mga pag-uusapan po namin sa umagang ito. We thank you, God. We praise you, Father God, for your presence. And we really want to bring back all the glory, Father God, to you. Salamat po. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang ipinapanalangin. Taglay po ang pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good morning, mga kapatid. Yan, good morning po sa bawat isa. Yan, mga kapatid. Kila Brother Ephraim, Bumagat, Sister Minda, Ana Amelia Marco, Sister Levy Portugal, Delia Punong Bayan, yan, Sister Berna Comandante Gay, Sister Remy, good morning po sa inyo, Sister Lynette Sosa. Okay, talakayin po natin ito. They who honor God's word are blessed. Yan, sila na kinikilala nila ang salita ng Diyos at sinusunod nila at iniingatan ang salita ng Diyos, ginagalang ang salita ng Diyos ay mapalad. Yan po yung ating tatalakayin. This elaborate alphabetical psalm has 22:8. Sabi nga ay 8 verse stanzas that extol the word of God. No, ito po yun. Ito po yung Psalms 119. Kaya sabi nga po natin, it is the longest chapter in the Bible. Ano? It has 176 verses. Isipin mo yung pinakamahabang kabanata sa buong Biblia, mga kapatid. Pag-usapan natin dito, the names of God's Word. Ano po ba yung pangalan ng salita ng Diyos? Why is it
why it is called na, kung bakit sinabi ko na salita ng Diyos. Ayan po, ito, pinag-uusapan natin, salita ng Panginoon. Di ba? Kumbaga, sentro ng 119 na talata, no, 119 na chapter, ano po, ang pinaka-sentro niyan. Ang dami mga magagandang mga talata po diyan. 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Tapos yung 119 verse 11, ang iyong salita iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. That is why ang title po natin, they who honor God's word are blessed. Sila na kinikilala, sila na ginagalang, sila na sumusunod. Of course, salo-salo na yan. Sama-sama na. Sama-sama together na yan. Na sila na kumikilala sa salita ng Diyos, na sumusunod sa salita ng Diyos ay pinagpala. Kaya yung sinasabi po doon, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So ito po yun, mga kapatid ko, ang salita ng Diyos ay ilaw sa ating mga dinaraanan at tanglaw sa ating mga paanan, di ba? At yung salita ng Panginoon, dapat nating ingatan sa ating mga puso upang hindi tayo magkasala laban sa iyo. Sabi nga, your word is, sabi doon, keep in my heart so that I will not sin against you. So, yung salita mo ay talagang ilagay mo, itago mo, salita ng Panginoon sa puso mo upang hindi tayo magkasala laban sa Diyos. So, dito makikita po natin, kaya sabi po dito, the names of God's word, what is it called? Anong tawag? Sabi po dito, doon po sa verse 1, tignan po natin. Sabi dito, mapalad ang mga taong malinis, ang pamumuhay ayon sa utos ni Yahweh, ang gawain araw-araw. So, mapalad daw po pala ang isang tao na, sabi po dito, na may malinis na pamumuhay at ay ayon sa utos ni Yahweh at ito po'y ginagawa niya sa araw-araw ng kanyang mga buhay. At ang sabi ng verse 3, natin po ito. Mababasa natin itong lahat ng talatang ito. Iisa-isa lang po natin. No? So, hinimay-himay. Sabi dito sa verse 3, ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap sa daan ng Panginoon, doon sila lumalakad. Puro po ito eh. Puro ito po yung paglakad sa salita ng Diyos, pagsunod sa salita ng Diyos. So, in other words, po yung mga benepisyo ng isang tao na nagbabasa ng salita ng Diyos. Ano po yung magiging benefits niya? When we read our Bible, what are the benefits that we can collect? That we can get from this word, from the Word of God na binabasa po natin. Ano makukuha po natin po dyan? No? So dito makikita natin, when we read our Bible, ito po yung nagbibigay po sa atin ng inspiration, to live accordingly, to live, sabi nga, passionately, na mamuhay ng may kaayusan, na mamuhay ng may kabutihan at kahusayan. No? Kaya sabi po dito, ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap, sa daan ng Panginoon, doon sila lumalakad. Benefits po yun. Ibig sabihin, resulta po yun, mga kapatid ko. Dahil tayo po'y lumalakad sa kabanalan, ang resulta niyan, dahil napapakinggan mo ang salita ng Diyos, di ba? Napapakinggan mo ang Word of God, no? Na talagang nababasa mo ang salita ng Diyos, and ang resulta, yung buhay mo, naayos. Di ba? Yun po yung kagandahan po dyan. Kaya, lagi natin sinasabi, ito po sa amin dito, ito pong month of January, dito po sa Baguio, sa Pines, ito po ang tema po namin kasi month after month, meron po kaming tema po niyan. Ang tema po namin ngayon, month of January, is about the Bible. Yan po yung aming tinatalakay. Nung first Sunday, pinag-usapan namin kasi meron akong dito, yan, dito sa aking office. Yan, ito po, nandito na po lahat yung aking title. Ayan, nandyan na po lahat. Ang title ng aking sermon, nandyan na lahat yan. Mula, puro Sunday po yan. Ayan, nandyan na lahat yan. Yung yung first Sunday, the Bible, tinapik namin. Yung nung last Sunday ng January 9, the eloquence of the Bible. Ayan, yan po yun. Kaya sa naman po, sa Sunday, January 16, may title na yan. What is the Bible? Yan po yung aming tinatalakay. Tapos, sa 23 naman is the comfort of the Bible. Tapos, sa 30 is back to the Bible. Puro Bible po yan. Yung month of January, kung usually ginagawa po namin, kasi dito sa Pines,
may ano na yan, kumbaga, nasa sistema eh. May plano na kagad. May plano na po yan. Mula from January hanggang, dati ginagawa namin, isang taon pag nag-church planning, isang taon na kagad, January hanggang December. Pero ngayon, ginawa namin, January muna hanggang June, half year. So may mga activities na po yan. January, loobin ng Panginoon, itong month of January, meron kaming kung tawagin na ginawa na Prayer Mountain Fellowship. Yung pinaka-highlights ng January namin. Yung mga kapatiran, kabataan, nakasama-sama. Ngayon, depende po ito. Dahil alert level number 3 po nga kami dito sa Baguio. Depende pa po kung papayagan ng City Hall, kung ano man, mga kapatid. So, depende pa po yan. Pero, definitely, meron ng plano yan. Sa February, meron naman din plano. Ang pinaka-highlights ng namin, about, of course, usually about love yan. Nandun po. Lahat po yan. February naman, meron kung kami tawagin naman, ginagawa naman namin dito yung team building fellowship. May team building naman. Lahat po ng mga opisyales ng kabataan, ng Sunday school, ng mga teacher, ng YAG, ng music department, ng technical team, ng mga opisyales ng iglesia, lahat ng mga officers, meron kami kung tawagin team building fellowship. Yan po yun. Sa February naman po yan. So, ang ibig ko sabihin, may sistema. Siguro, dun sa iglesia ninyong kinabibilangan, may ganyan din po. May mga kanya-kanyang gawain tayo, month by month, meron tayo. Kaya, ang gusto ko lang tignan, yung month of January, ito po'y Bible month po namin. Dati ginagawa naman po namin prayer month. Dahil meron naman kami prayer mountain fellowship, ang ginawa namin, Bible naman muna. Bible tayo ngayon. Yan po na. Pag natin yung Bible, ituro sa mga kapatid na magbasa, magsumikap sa pagbabasa ng Biblia. Yan, puro Biblia. Yan po yung sinasabi po dito. Ngayon, balikan ko po yung pinag-uusapan natin. Itong Psalms 119, Psalms 119, it talks about the Word of God. Kaya nga, they who honor God's Word are so blessed. Tayo po, bilang mga bumabasa, bilang mga nakikinig, and pinakamaganda rito, dapat sundin ang sinasabi ng Biblia. Gawin ang sinasabi ng Biblia. Sabi po ng verse 3, sabi doon, ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap sa daan ng Panginoon, doon sila lumalakad. Yan mga kapatid, yan po yung wika po sa atin. Tiga po, at iinom po muna ako ng, ano naman itong aking inom. Ito po ay, may nagbigay po na, yan. Ma'am, thank you po. Ma'am, banggitin ko na yung pangalan. Salamat po sa sponsor. Yung, honey tea, honey, ganon. So, thank you po ma'am. Galing po sa isang mabait na guro na nanonood lagi sa atin. Thank you po. Ma'am Suling Galong. Yan, thank you po. Yan, sponsor tayo. Anong tawag yan? Citron, yan, citron. Meron siyang orange na parang tea or kung po. Yan, sarap. May po siya. Kasi lagi tayo nagsasalita. Okay, tuloy tayo. Doon, sabi po natin, maliwanag na sabi po ng verse 4. Ibinigay mo sa amin iyong mga utos. Sabi sa verse 4, ibinigay mo sa amin iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Pag sinabi nating talimahin, ibig sabihin, sundin. Hindi lamang po basta basahin, kundi sundin. Babasahin mo, pag nabasa mo, kaya nga 3 bagay po kapag yung Bible po. Pag binabasa po natin, 3 bagay. Sabi nga natin, binigay sa atin ito para gawin natin ang 3 bagay. Una, read it, analyze it, and apply it. Diba? Basahin mo, i-analyze mo, intindihin mo, unawain mo, at higit sa lahat, i-apply mo. Diba? Read it, analyze it, and apply it. And share it. Diba? Share it. Sama pa natin yung share it. Ibahagi din natin. So, dito makikita po natin na ang sabi po ng manunulat po dito sa Psalms 119, ibinigay mo sa amin ang iyong utos upang upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Mga kapatid, maliwanag yung sinasabi po na dapat ito talimain natin, sundin po natin ang salita ng Panginoon. His laws, or laws, yan ang tawag di ba? Sabi niya kaya nga tanong dito, what is it called? Anong tawag dito? Ito, salita ng Panginoon.
kanyang kautusan or mga kautusan. Ano po? Sabi po ng verse 7, sabi ng verse 7, ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. O yan po yung mga, ay sabi nga po dun sa verse 4, di ba? Ibinigay mo sa amin ang iyong utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Mga kapatid, sundin natin. Huwag lang nating basahin. Huwag nating sabihin na pag malaki na, oy, may Bible ako. O, di ba? Ano ang use ng Bible kung hindi naman binabasa? No, mga kapatid? At ano rin po ang use ng Bible kung hindi naman iniintindi? At ano po ang use ng Bible kung hindi naman pinapamuhay? No, mga kapatid? Kahit nasabihin natin ganito po, parang ganito na lang. Okay, sige. Huwag natin isama yung share it. Huwag natin, sige. Kahit wag mo na lang ibahagi ang salita ng Panginoon. Yung mag-manifest na lang sa buhay mo. No, makita na lang sa buhay mo na pinamumuhay mo yung salita ng Panginoon. Okay na yun. Di ba? Kasi kung ipamumuhay pa, parang ganito, no? Kung ipamumuhay pa para sa isang tao na, uy, Pastor, ang hirap naman, kailangan ko bang ibahagi pa? Wag na, okay na, sa akin na lang. O, sige, pamuhay mo, okay na yun. Pero kung mas maganda na pwede mong may pagkakataon ka na i-share mo yan, do it. No, gawin mo, no, mga kapatid. Definitely, ang wika sa atin, ang turo sa atin, mga kapatid, pinigay sa atin ang mga utos, ang mga tuntunin na ito upang tayo po'y tumalima na ang wika sa atin upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Ano po ito? Ano pong tawag dito? What is it called? Ano po? His law or laws. Ang kanyang mga kautusan, ang kanyang batas, o kanyang salita. No? Ito po, yun po yung tawag po niyan. At sa verse 13, anong sabi po sa verse 13? Ang lahat mong mga utos na utos na sa akin ibinigay, palagi kong uusalin, malakas kong isisigaw. O, kapatid. At sabi sa verse 11, ang banal mong kautusay, sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. O, kapatid. Mapalad po ang isang tao na tayo po ay, na tayo po ay nagbabasa at pinamumuhay ang mga binabasa natin buhat sa salita ng Diyos. Marami po mga tao po kasi nung Bible, pag sinabing Bible, yung mga pilosopo. Ako dati ganyan din po ako. Yung bang mga pilosopo na hindi naman talaga gawa lang ng tao yung Biblia na yun. Bakit ako maniniwala? No? Bakit ko iingatan? May mga ganun mga pilosopo. Kaya kita nyo po, yung mga taong ganun po yung kaisipan, tingnan nyo po yung buhay. Yung mga taong ganun ang buhay, yung mga ganun yung mga tao, yung ganun yung pananaw, ganaw, gawa lang naman ng tao yun eh. Tao lang naman ang may gawa niyan eh. Ito mo, tignan mo yung ganung mga tao na ganun yung kanilang katwiran. Ang gulo ng buhay, di ba? Di ba kita mo, wasak ang buhay. Tandaan po natin, itong Biblia na ito, generation after generation, kung ilang libong taon na po itong Biblia na ito na nadala sa atin, na hanggang ngayon po, marami pa rin pong mga buhay na binabago ang salita ng Diyos. Sa isang tao na nagbabasa, sa isang tao na sumusunod, ikaw po at ako na nagbabasa ng salita ng Diyos. Patuloy po na binabago ng salita ng Panginoon. Kasi, inspired kasi ng Diyos eh. Pag sinabi natin inspired by God, when we read the Bible, dahil nga inspired by God, pag binabasa mo ito, meron pong conviction. Kinukonvict ka niya. Di ba? Kinukonvict ka niya. Kasi nga inspired by God eh. Kasi kung hindi inspired by God yan, para ka lang nagbasa ng comics. Parang nagbasa ka lang ng istorya na gawa-gawa lang talaga ng tao. Ito po, gawa ng tao, pero hindi gawa-gawa ng tao. Kundi ito po ay galing sa Diyos. Inspired by God. Ginamit niya yung mga gawain ng mga tao, may nangyaring totoo. Kaya sabi nila, hindi, lang yan eh. Kathang isip lang yan eh. Isipin mo ba, meron bang dagat na nahati? Mga kapatid, sa Panginoon, sa atin, bilang mga tao, imposible na mangyari yun. Pero sabi nga natin, sa Diyos, ang lahat ng mga bagay kapag gusto niya, kaya niyang gawin. Di ba? Meron bang pillar of clouds? Meron bang pillar of fire? Meron bang ganun? Meron bang haliging apoy? Meron bang haliging ulap? Nagawa, meron bang ganun? Imposible yun. Sa atin, imposible.
Pero sa Diyos, lahat ng mga bagay ay posible. Ano po, bakit niya ba ginawa yun? Di ba para iligtas ang mga Israelita noong mga panahon na yun na sila po'y patakas, paalis galing po sa Ehipto. Na sila po'y hinahabol po ng mga sundalo po ni Paraon, ano po, ng mga Egyptian soldier. So ito po'y wala pong imposible sa Panginoon. Sa atin po, posibleng imposible. Pero sa Kanya, hindi imposible yan. Diyos yan eh. Kaya nga, balik ako po dun sa sinasabi ko, ano po, when we read our Bible, and it is because God, ito po ay inspirasyon or inspired by God. Kahit sino man magbasa ng salita ng Panginoon, dahil nga inspired ng Panginoon, meron pong inspirasyon ito, meron kapangyarihan ng Diyos. Kapag binabasa mo ang salita ng Diyos, may conviction eh. Di ba? May conviction eh. Yung bang parang nakikita mo yung sarili mo, no, makasalanan talaga ako. Nakikita niyo po, ganun na lamang po na alimuruin ng mga tao ang Biblia. Yung sa mga tao, sorry to say, sa mga tao po na wala pang sapat na pagkaunawa sa salita ng Panginoon at wala pang sapat na relasyon sa Diyos. Yung mga tao, di ba? Siguro naranasan natin pare-pareho po yan. Kapag meron tayong bit-bit na Biblia, kapag tayo po'y galing sa mga gawaing pang-usapang pang-Biblia, minsan iniinsulto nila tayo. Bakit po? Kasi alam talaga nila na ang salita ng Panginoon ay, di ba, ay takot. Kahit nga si at tinan niyo po si Satanas. Kahit nga si Satanas, di ba po, ginagamit niya yan, yung salita ng Panginoon, para lang dinlangin ang tao. Oo, di ba sabi niya, ay, nananampalataya din eh. Oh, bakit po natin nasabi na si Satanas gumamit din ng salita ng Diyos? Si Jesus Christ, di ba? Ano sabi niya, di ba? Nasusulat. Di ba? Sabi niya kay Jesus Christ, doon sa Matthew chapter 4, nasusulat. Sasaluin ka ng mga anghel mong nasa langit. Di ba? Magpatihulog ka. Ganun eh. Oh, ano sabi ni Jesus Christ? Huwag mong subukin at huwag mong tuksoin ang Panginoon mong Diyos. No, gumagamit siya ng salita ng Diyos. Mga kapatid ko. Di ba? Yan po yung sinasabi po dito. Kaya, ang salita ng Panginoon ay matibay. Sabi nga tingnan niyo po, basahin niyo po sa Hebrew. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, meron po siyang double-edged sword, di ba? Doon po sa Hebrew chapter 4, verse 12. Anong wika po sa atin, mga kapatid? Sabi ng Biblia, mga kapatid, ito po sinasabi po ng verse 12 ng Hebrew chapter 4. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at utak sa buto at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Effective po yung salita ng Panginoon. Yung salita po dito na tumatagos. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu. Doon makikita po natin na ang salita ng Panginoon is so very effective. When you read your Bible, so very effective. Ganun. Wag lang po yung, kumbaga, kahit nga meron pong tao po, di ba? Tandaan niyo po yung last Saturday. Yung last Saturday na nag-testimony po ng Asin at Ilaw. Excuse me po. Sige po. Natutuyo yung lalamunan natin Yung last Saturday, yung nagbigay po ng testimony nung last Saturday sa Asin at Ilaw, si Brother Vengar de Guzman. He was a former barangay chairman po dyan po sa may Batangas. Hello, shout out dyan sa mga taga-barangay Baclaran, Balayan, Batangas. He was a former barangay chairman. Nung nag-usap po kami personally, siya, talagang kumbaga may talaga kumbaga may dugo talaga ng leader pag nagsalita. Medyo talaga mga kapatid. Nakakatawa kasi siyempre meron siyang may mga funny sides po siya may mga funny sides na sa buhay niya nakakatawa, may mga may mga jokes na binabato, nakakatawa. Opo. Nakita po natin, panoorin niyo po yun. Yung last na Asin at Ilaw natin, last episode, last Saturday, no? Yung patotoo niya. Di ba? Naging barangay. Dati nagtatrabaho po siya sa Pagcor ata, kung hindi kakamali. Ganon. Trabaho po siya. Tapos,
tumakbo siyang barangay chairman, nanalo po siya. Nung naging barangay chairman siya, aminado naman siya rito eh. Lahat na ng mga na illegal na gawa niya na, may patupada siya, lahat, may mga negosyo siyang illegal, lahat lahat na siguro, lahat, may pambababae pa. Aminado yun, i-review niyo po yan, yung Asin at Ilaw last Saturday, doon sa account ko, makikita niyo sa Facebook ko, mga kapatid. Yun, talagang aminado po siya. Dumating yung time na nagkasakit po siya. Hindi siya makalakad. Ang dami niya na pong mga, may sa atay, sa apdo, siguro dahil sa mga pag-inom ng alak o kung ano man, paninigarilyo. Yun, na-stay siya sa bahay. Nung na-stay siya sa bahay, nakita niya doon sa isang lamesa yung Bible. Nung nakita niya yung Bible, kinuha niya, binasa niya. Nung binabasa niya, nakita siya ng isang kapatiran. Siguro dumadaan doon malapit sa gate nila. Nakita siya ng isang kapatiran. Nung nakita siya, sabi nung kapatiran, nagbabasa ka pala ng Bible. Ang sabi ni ex-kapitan, sabi niya, aba naman, siyempre naman, ako'y nagbabasa. Ganun niya magsalita. So, gusto mo, isama namin sa iyo yung aming tagapangalan, si Brother Jess. Yung aking, yung biyanan ko po kasi, kilala po yan dyan sa lugar na yan. Diyan po, yan, shoutout sa aking mahal na biyanan kay Brother Jess Lara. Kilala po dyan sa lugar kasi matagal na po siyang tagapangaral, kung 30 years na po siyang ministro po dyan sa Balayan Church of Christ. So, nung time na yun, sabi nung ni Brother Bengar de Guzman, sige, isama mo rito si Brother Jess. Nung sinama, inaralan. Ang dami niyang mga tanong, ang dami niyang dahil doon, habang nagbabasa siya, kinukonvict na siya ng salita ng Panginoon, kinukonvict na siya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ano nangyari po ngayon? Nung magbasa siya at pinaunawa sa kanya, ay naintindihan niya, kung hindi ka nagkakamali, last 2019, nakakilala siya sa Panginoon. That was January. Yun ang natatandaan ko sa mga pinag-usapan namin. That was January 13, I think, kung anong mga buwan, kung anong date. 2019, nakakilala siya sa Panginoon at nagpabautismo. At siya ngayon, isa sa mga leader na po ng church po dyan sa Balayan. Nag-share na rin po ng Word of God. Kaya anak po natin nag-testimony nung last Saturday sa ating Asin at Ilaw. So, ang ibig ko sabihin, kahit sino ka pa, kahit nasabihin mong matigas ka pa o kung anuman ang mo sa buhay, ang salita ng Diyos dahil po ito po ay inspired by God. Kapag binasa mo ito, sabi nga natin, walang matigas na puso walang matigas na puso sa isang taong nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kapag nagbasa ka ng Biblia, ikukumbik ka ng salita ng Panginoon, ikukumbik ka ng Diyos. Kasi nga, ito po'y hindi lang po basta gawa ng tao na kagaya ng pananaw, paniwala, katwiran ng ibang mga tao na ang Biblia ay sulat lang ng tao. Hindi natin dinida na yun, sulat ng tao. Pero ito'y pinasulat ng Diyos sa tao. Ginamit niya sa iba't ibang mga okasyon, sa iba't ibang mga henerasyon, sa iba't ibang mga lahi, sa iba't ibang mga panahon. Ginamit niya ang mga tao para isulat ang salita ng Diyos para maintindihan ng tao. Kaya nga, tinan niyo po, si Jesucristo. Si Jesucristo, Diyos na nagkatawang tao, bumaba, buhat sa langit, na nagkatawang tao para ipaunawa sa atin ang puso at nararamdaman ng Diyos sa bawat isa po sa atin at nais ng Diyos para po sa atin na tayo po'y magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Ginamit niya ang kanyang bugtong na anak sa katawang tao ng Panginoong Jesus na itong Diyos na ito. Ito iba pang usapan na naman po ito. Si Jesus ay tao lamang. May mga gano'n na naman. Marami na namang rekutitos na dapat talakayin po dito. Tayo po naniniwala na si Jesucristo ay isang Diyos na nagkatawang tao. Yung paniwala na si Jesus ay tao lamang. Tandaan po natin, yung pangalang Jesus, siyempre tao talaga. Tao. Talagang siya po ay 100% na tao at 100% din ang pagiging Diyos niya. 100% human, 100% na pagiging Diyos. Diyos na nagkatawang tao, mga kapatid ko.
No, sige po, hindi po natin yan bibigyan ng pansin muna. Ang pinag-uusapan natin kasi itong Psalms 119. No, ano po ba yung nadadala nito? Ano po yung nabibigay nito sa isang tao na nagbabasa ng kanyang salita? No, sabi nga po natin, anong tawag po dito? His law or laws? Ang mga kapatid ko, na ang sabi po doon sa verse 18, sabi ng verse 18, ganito ang mababasa natin, buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan, yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Kaya pag tayo po'y nagbabasa, lagi nating dapat hilingin sa Panginoon, Lord, buksan mo yung aking spiritual na paningin. Open my spiritual eyes so that I can see your words. I can see yung hiwaga ng iyong salita. Sabi po dito, yung buting idudulot sa akin ng iyong aral. Mga kapatid, ito po yun. Ano pa? Maraming mga talata ito kasi 100 na to, 176 verses. Ano pa mga kapatid ko? Doon po sa verse 20, ang puso ko'y nasasabik at ang laging hinahangad ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. Lahat ng tuntunin ng Diyos dapat mabatid, malaman, maintindihan. Oras-oras mga kapatid. So ito po yung sinasabi. Kapag tayo po nagbabasa, huwag nating, may minsan parang, di ba, minsan kapag nagbabasa ang isang tao, parang libangan na lang eh. Makapagbasa nga. Di ba, parang comics na lang. Alam mo yun, parang comics na lang. O sige, gawin na natin ganon. Okay, let's say gawin na natin ng ganon. Yung bang parang comics na lang. Ito nga si Brother Bengar yung dating kapitan Ano po, parang wala lang siyang magawa. Nakita niya yung Bible, binasa niya. Hindi niya alam, merong yung Bible na binasa niya, may kapangyarihan yan. May power yan, na-convict siya. O anong nangyari? Nung nabasa niya, ito ngayon, sakto, may kapatiran. Nagbabasa ka pa ng Bible pa na. Gusto mo, sama namin yung tagapangalan. Sige. Pinaliwanag sa kanya. Brad, ganito, Brad, ganito. Ganun po mga kapatid. Kaya doon po nag-uumpisa yan. Kaya pag nagbasa tayo ng Biblia, huwag natin isabihin at doon sa mga tao na katwiran siguro ganun din ang katwiran natin. Ako, ganyan din dati ang katwiran ko. Hindi, gawa lang ng tao yung Biblia. Bakit ako maniniwala? Pero nung binuksan na sa akin, ipinaliwanag na sa akin, eto na ngayon. Nakita ko na yung sarili ko kung sino talaga ako. Ako pala isang taong makasalanan. Kasi nga, inspired by God Merong inspirasyon galing sa Diyos May kapangyarihan galing sa Diyos Hindi po basta dumaan lang sa isip mo, okay na. Meron pong kapangyarihan po ito. Ang Biblia po ay nakakapagpabago ng buhay ng isang tao. Alam natin yan. Buhay na patotoo tayong lahat yan, mga kapatid ko. Kaya nga ang tawag po dito ay kautusan ng Panginoon. Kautusan ng Diyos. Na ang wika po dito, ang sabi po ng banal na kasulatan, ang puso ko'y nasasabik at ang laging hinahangad, ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. Mga kapatid, huwag nating ikatamad, huwag nating katamaran ang pagbabasa ng Biblia. Siya po yung nagbabago, siya po yung nagpapalakas, siya po yung nagpapaunawa, siya po yung nagbibigay sa atin ng encouragement sa buhay na ito upang mabuhay po tayo ng tama at wasto sa harap ng ating Panginoon. At magawa po natin ang lahat ng mga bagay, yung mga tuntunin, yung salita po dito na talimain natin. Kaya nga, they who honor God's word are blessed. Sila na kumikilala, sila na nagbabasa, sila na rumirespeto, sila na nag-iingat sa iyong salita ay talagang lubos na mapalad. Kaya mga kapatid, huwag nating haalisin po yun sa buhay po natin. Ang salita ng Diyos ay buhay. The Word of God is life. Especially to those who are reading it. Na nagbabasa nito. Sa verse 20 hanggang 29 hanggang verse 30. Ayan, may ganun mga talata 29 hanggang 30. Sa landas ng nadi matuwid, huwag mo akong babayaan pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Sabi dito, pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Kapag tayo po'y nagbabasa ng salita ng Diyos, di ba? Kapag tayo po'y lito, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Parang sarado yung isip mo. Di ba yung sabi dito kay buksan mo yung aking paningin, yung aking isip. Ganun po yun mga kapatid. Hindi naman po literal. Ibig sabihin, ito po ay figuratibo. Kapag yung ating mga isip, parang hindi ka makapag-isip ng tama. Di ba? Parang bulag ka rin Hindi mo makita, hindi mo maintindihan Kasi kung yung isip mo, kung yung isip mo po ay sarado, kung yung isip mo po ay lito,
kahit na anong ipakita sa iyo hindi mo maiintindihan kasi nga papasok sa isip dahil nga yung isip mo sarado, dahil nga yung isip mo parang malito ka, kahit na anong ipabasa sa iyo hindi mo maunawaan, hindi mo maintindihan. Kaya dito, sinasabi po ng salimista, sabi ni David, buksan mo yung aming mga paningin. Yung ibig sabihin, yung isip. Kapatid, yung isip, para makita namin. Kaya sabi po ng verse 30, ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. No? Mga kapatid, maliwanag Sa verse 29, sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan, pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ano pang sabi sa verse 20? Ang puso ko'y nasasabik at ang laging hinahangad, ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid, araw-araw. Yan po. Kapag tayo nagbabasa ng Biblia, ito na ngayon, yung mga kalituhan. No? Pag nagbabasa ka ng Word of God, ay tamo, pinapaintindi sa iyo ng salita ng Diyos. Di ba po, yung doon po sa Acts chapter 8, meron pong nagbabasa po doon. Di ba? Kay Felipe. Tingnan po natin. Ano nangyari po diyan? Meron pong hindi niya maintindihan No? Sige po, i-check ko lang mga kapatid. Dito po kay Felipe. Yan. Dito po sa isang eunuko ng taga-Ethiopia. Basahin ko po mga kapatid doon sa chapter 8 verse 26. Sundan niyo po ako mga kapatid. Pagkatapos si Felipe naman ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon, pumunta ka agad sa timog, sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kaya naparoon si Felipe, sa darating naman ang isang Ethiopiang eunuko. Siya ang tagapamahala ng lahat ng kayamanan ng Kandase o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya pauwi na noon, nakasakay sa isang karwahe, sa kanyang karwahe, at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Nagbabasa. Ibig sabihin, ito, yung kasama sa Biblia, ito sa Bible. Nagbabasa, anong ginagawa niya? Nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaias. Kaya tinanong niya ang eunuko, nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Ayan mga kapatid. Ang tanong, nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Sino ang may tanong? Si Felipe. Kanino tinanong? Doon po sa eunuko. Sa eunuch, na taga-Ethiopia. Ang sabi pa dito, sabi niya sa verse 31, paano kung mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Ang sagot po ng Ethiopia na eunuch. Paano kung maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inanyahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Ano po yung binabasa niya? Sabi dito sa verse 32, kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan, mga kapatid, ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang may tada tungkol sa kanyang mga inapo sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Ano po yung paliwanag? Paliwanag ito. Ito yung sabi ni Felipe. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Hindi niya kasi maintindihan hindi niya maintindihan ng eunuko. Ngayon, kung tayo po magbabasa, sino ang tinutukoy dito? Di ba ito'y tinutukoy doon po sa Isaiah chapter 53? Na pinabayaan siya. Sino tinutukoy po dyan? Prophetic word po yan. Ang tinutukoy po dyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga ang tanong ng eunuko, sino ba ito? Siya ba o ang iba? Di ba mga kapatid? Nasabi pa dito, ito na. Buhat sa kasulatang ito, isinalaysay sa kanya ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Ito na po. Noong time na yun, nagpabautismo agad itong eunuko na ito. Itong eunuch na taga-Ethiopia. Sabi dito, may tubig dito. Sabi ng eunuko, ako ba'y hindi pa maaaring bautismuhan?
Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismohan siya ni Felipe. Noon lang time na yun, siguro hindi pa tumatagal. Nagpabautismo, siguro wala pang isang araw. Mga kapatid, kasi andun po yung the word conviction. Na-convict po siya ng banal na Santong Espiritu. At ipinaliwanag sa kanya ni Felipe na isang manggagawa, na isang lingkod ng Panginoon. Pinaunawa sa kanya. At noong time na yun, hindi niya na pinatagal itong eunuko na to, na taga-Ethiopia, na siya po ay magpabautismo. Nagpabautismo po ba? Nagpabautismo po siya. Mga kapatid, sabi po dito, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismohan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon, hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Ito po mga kapatid. Bakit po tayo nagkamap sa ganyang usapan? Sapagkat minsan may mga tayo po, kung bakit tayo nakakilala sa Panginoon, dahil ipinaintindi sa atin ng ginamit ng Diyos na tao, ang salita ng Panginoon, para maunawaan po natin na ang salita ng Panginoon ay nagbabago sa buhay ng isang tao. Ayun niyo po, siya po, lito siya, hindi niya maintindihan itong eunuko na ito. Meron pong ibang mga uri kung anong po yung eunuch. Meron pong by birth, by kingdom, by force. Di ba po? Pag sinabi natin by birth, ito po yung mga, yung pag sinabi natin eunuch, di ba? Parang wala kang asawa. Talagang itinalaga mo na yung sarili mo, sa Panginoon. Itinilaga mo na. Yung ganun, mga kapatid. So, ito po yun, mga kapatid ko. So, bilang mga tao, bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang mga Kristiyano, kung bakit tayo tumanggap sa Panginoon? Dahil ipinaunawa sa atin ng salita ng Diyos at ipinaunawa sa atin ng Panginoon at gumamit siya ng tao para ipaintindi sa atin na ang salita ng Diyos ay patuloy na nagbibigay po ng buhay at nagbibigay po ng pag-asa sa isang tao at buhay na walang hanggan. So yun po yung mga kapatid. Kaya ano pa ang sinasabi po sa atin? Ang sinasabi pa po doon po sa verse 34, anong sabi ng verse 34? Ituro mo, ang batas mo't sisikapin kong masunod, buong pusong iingatan, susundin ng buong lugod. Ito yun, yung batas, kautusan, utos sa atin, tinuturo sa atin ng Panginoon, para sundan natin. Ang problema sa tao, araw-araw, may devotion, every Sunday, may pagsamba, nagbubuklat ng Biblia, meron tayong kung tawagin responsive reading, meron tayong posibleng may Biblia tayong hawak-hawak. Sometimes, sa pamumuhay, minsan, di ba, tayo pa rin ang nasusunod. Dapat masunod ang salita ng Panginoon. Of course, siyempre, masunod ang Diyos sa buhay po natin. Siya dapat ang manguna. Ang banal na Santong Espiritu ang patuloy na mag-convict sa atin bilang mga tao. Okay? So mga kapatid, siguro ituloy po natin ito sa Monday, kasi pasado 7 na. Pero marami pa tayong gustong sabihin. Pero ituloy po natin ito sa Monday. Pinag-usapan po lang po natin the names of God's Word. Ang pangalan ng salita ng Diyos. All in all, Bible. Pero sinasabi po ng salita ng Panginoon, ito po yung mga utos, batas ng salita ng kautusan ng Diyos, na dapat nating basahin at dapat po natin ipamuhay sa araw-araw. So yun po mga kapatid, at pagpalain po tayo ng Panginoon. Bukas po ako naman po ay nasa Asin at Ilaw. Ngayon po, ganito po, gusto ko lamang po i-share sa inyo na yung ating mga testimony, kinat muna natin po. Wala nagbibigay po ng starting tomorrow, wala po muna magbibigay ng patotoo. Kumbaga, diretso na po ako na po pagkatapos po ng team song, ako na po magsasalita. Diretso na po yun. Mga kapatid. Salamat po sa nagbigay po ng mga testimonies sa buhay po ninyo. God bless po sa inyo at marami pong mga na-inspire na mga tao, na mga kapatid sa inyong mga testimony. Talagang dahil po sa kabutihan ng Panginoon at dahil po sa kapangyarihan ng Panginoon, patuloy tayo binabago niya. Okay po? At doon po sa
Sa t-shirt po na sinasabi ko, wala pa po, inaantay ko pa po kasi yung design. Meron pang design po eh. Inaantay ko lang po. Meron pong gumagawa po nun. Kaya hindi ko pa po maipagawa ngayon dahil may inaantay pa akong design na gagawa, mga kapatid. At doon po sa mga kapatid natin, nung nakarang araw po, mayroong nag-message po sa akin ng mga kakilala, mga kapatiran po natin somewhere po sa Mindanao, andun po yung pag-ask po nila ng tulong sa mga kapatiran po, sa mga kakilala po natin. So sabi na, Pastor, baka pwedeng niyo po na kami po, bagaman may tulong na tayong ibinigay, pero meron pa rin po. Siguro na-share niya, ay si ganito, yung church sa ganito, si Pastor ganito, nagbigay sa amin ng tulong, baka yun. Kaya nag-contact din sila sa atin na baka mayroon tayo may bigay na tulong. Kaya sabi ko, hayaan niyo po sa devotion, i-announce ko, baka may magbigay po sa inyo, ipadala ko na lamang po sa inyo. Kaya mga kapatid, hanggang ngayon po kasi ay patuloy po na naghahanap at talagang nag-aas ng tulong ang mga kapatid, ang mga kababayan natin dyan po sa Siargao, dyan po sa Surigao. Kasi yung Siargao po talaga ang pinaka naapektuhan talaga. Totally wash out talaga yung mga bahay nila doon. Lahat totally. Lahat. Pati mga halaman, lahat, mga pananim, bahay, wasak. Kapilya natin doon, wasak. Dyan sa Siargao, ganun din, tinamaan po. Talagang bubong, tanggal, banda po dyan sa Cebu, meron din bahagi po dyan. Pero dyan medyo unti-unti nakakaahon. Pero banda siya sa Siargao, talagang totally devastated po talaga yung lugar nila. Kaya mga kapatid, baka kung sino po yung gustong mag-share po ng blessing, tulong para po sa kanila, nakipag-ugnayan lang po kayo sa akin. Kontakin nyo lamang po ako. Ang maliit na halaga na kapag yan po yung pinagsama-sama, malaking bagay po yan. Nung nakaraan po, nakapagpadala na po tayo po doon. May mga kapatid din po na nagbigay, pinadala na po natin po doon. Mga kapatid. So, salamat po doon sa mga kapatid. Hindi ko na po babanggatin yung mga pangalan po ninyo. Alam na ng Panginoon po yun. At doon naman po sa gusto pong magbigay po ng support, pwede nyo po kontakin. No? Kasi siguro naibalita sa iba, yung nagbigay sa amin si Pastor. Ganito guys, yung kapatid natin, mga kapatiran natin dyan sa Baguio nagbigay. Pero gusto ko lamang i-correct yun po ay galing po sa iba't ibang mga kapatiran din po na nagbigay. So tayo lang po yung ginamit para ipadala dyan po sa inyo, mga kapatid. Meron pa pong mga magbibigay po yan, mga kapatid, na i-share din po natin dyan. Po yan, iba-ibang mga lugar po dyan po sa Siargao at dyan po sa may Surigao, mga kapatid. Okay po, so God bless po sa inyo. Thank you po sa inyong pagbahagi ng inyong mga blessing at pagpalain po tayo ng Panginoon. At shout out sa mga kapatid po natin, nakasama po natin ngayon. Hindi ko na po kayo maisa-isa, mga kapatid. God bless po sa inyo. Bukas naman po, ako naman po ay nasa radio station, doon po sa Cool 97.5 para po sa ating radio ministry, broadcasting ministry, at of course social media ministry sa Asin at Ilaw. At doon po sa mga kapatid po natin na hindi pa nakapagpa-subscribe, please visit our YouTube account channel, Gilbert Abella TV, sa YouTube. Ito pong video po natin ngayon, lilipat po natin mamaya sa YouTube. Kasi nga, sa YouTube, kailangan i-boost mo yung post mo eh. Pero pag hindi mo na-boost, tinatanggal nila yung mga video. Tinatanggal po nila, inaalis po nila. Kaya, doon po sa Facebook, sa page, kaya nililipat natin sa YouTube. Kung sino po yung hindi pa nakakapag-subscribe, please visit my account po doon sa YouTube channel natin, Gilbert Abella TV. Tapos please subscribe po. Tapos like and share. Pwede natin i-share po natin po yun, mga kapatid. Ngayon, meron po nakalagay po doon sign in. Pag mag-sign in ka. So kung kailangan lang po kasi magawa ka ng sarili mong, mayroon ka dapat email address sa cellphone or sa laptop or kung saan man. Tapos po, makakapag-subscribe ka na doon sa account natin sa YouTube. Suportahan po natin po ito, mga kapatid. Ito po yung ministry po nating lahat. At naway patuloy na marami tayong makasyaran ng salita ng Panginoon. Okay po. God bless po sa bawat isa po sa atin. Ang sabi ni Sister Cherry, nakalikom po din kami dito para sa nasalanta ng bagyo. So purihin ang Panginoon. Pwede nyo na pong i-share po yan, Sister Cherry Ballesteros, sa mga kapatid natin yan.
God bless po sa inyo. Baka meron na po kayong kausap na ano nyo na po para po sa mga kababayan po natin po dyan. Kung meron na po kayong nakausap po doon na directly, sige po. Ako po kasi meron na po akong nakausap na directly. Kaya, sige pastor, sabi niya, ano nyo na po. Kaya nagbibideo po siya, tapos pinipicturean niya para makita. Pinapadala niya sa atin. Hindi ko lamang po pinupost sa Facebook. Ano po, sa mga ibang mga kapatid po natin, pinapadala po natin yan. Na ito po yung ginawa po nila, binigay po nila. Yung mga tulong na kumbaga galing sa inyo. Yung mga kapatid. Okay, God bless po sa inyo. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Suportahan po natin ang ating programang Asin at Ilaw. At salamat po kagabi sa mga nanood po ng ating programang Aral at Gabay. Mamaya naman po, bukas, Asin at Ilaw po uli. At mamaya naman po, doon naman po tayo, tatransfer naman po natin dito sa YouTube. At para naman po sa iba na hindi po nakapanood. Okay? God bless everyone. At tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan ka sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito na kami po ay nakapagbulay-bulay ng iyong salita. Salita na nagpaalala, salita na nagbigay po sa amin ng inspirasyon, salita na patuloy na nagbabago sa aming mga buhay. Salamat o Diyos. We thank you God and we praise you Father God. Ikaw po nawa ang patuloy na sundin po namin sa pamamagitan ng iyong salita na aming binabasa. Patuloy na ingatan mo kami. We are so blessed, Father God, because of your words, Father God, na nababasa po namin, na nagbibigay sa amin ng kaganapan para tumalima, sumunod, mamuhay ng sang-ayon sa iyong kalooban. Salamat sa banal na Santong Espiritu. Ikaw po ang tinataas po namin. Salamat sa pagpapala na aming tatanggapin sa araw-araw at sa araw na ito. Ikaw po ang tinataas po namin at dinadakila. Ang lahat ng ito ay aming binabalik sa iyo. Taglay po ang papuri at pasalamat sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Muli mga kapatid, pagpalain po tayo ng Panginoon. Keep safe, keep healthy. God bless everyone. Ingat, ingat. Bukas po, sa radio station naman tayo.